sasara yung DCF ng sa inyong mga kapatid. Basta nasa proseso. Kaya na, ang buong kapuspusan o ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos nanunahan daw sa ating Panginoon sa Kristo. So yan mga kapatid, pagka tinatanong natin ilan ba ang Diyos mga kapatid, siyempre ang isasagot natin isa. Ang problema lang, sino ba ang Diyos na ito? Kaya si Jesus pa ang Ama mga kapatid. So, pagka ang Ama, Diyos, ang Anak, Diyos, ilan na ang Diyos? Dalawa na. Dalawa na. Pero ang Bible nagtuturo, isa lang mga kapatid. Amen. Ngayon, di ba last natin pinag-aralan, para maunawaan natin na mayroon lamang isang Diyos, lalin muna natin sila sa lumang lupan. Yun yung sikreto roon. Okay? Huwag natin kaagad sa bagong tipan, kasi mahulog talaga dalawa yun. Dalhin muna natin sa lumang tipan. Ang lumang tipan nagpapatunay na mayroon lamang isang Diyos. At hindi pwedeng magbago yun mga kapatid. Dalhin natin sila mga kapatid ko sa lumang tipan. So dito, pagka pinag-usapan that Jesus is God mga kapatid, ito po ay in-establish talaga ng banal na kasulatan mga kapatid. The Bible teaches that Jesus is fully God and fully man. Yan yung ating stand. That Jesus is fully God and fully man, mga kapatid. Ayan. So, para maunawaan natin na si Jesus, siya yung Diyos ng lumang tipan, bubuklatin natin ang lumang tipan. Na magpapatunay na siya maging testimony that Jesus is God in the Old Testament. Yan na. Una, basa. Isaiah 9:6. Sapagkat binigay sa atin ang tatawarin siya. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawagin Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, walang hanggang ang makahulo ng kapayapaan. Ayan. Yung sabi rito, shall be a punish, and the government shall be a punish of their, and his name. So yung name na yun, pag sinabing name, tumutukoy po yun kay Jesus. Amen. Yes. Name. Yan na. Tapos, di ba? Shall be called, his name shall be called Wonderful Counselor. Yung counselor doon is the Holy Ghost or the Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. The mighty God, yun yung Father. Yes. The everlasting Father, the Prince of Peace. So the term child and son refer to the incarnation or manifestation of the mighty God. Ayan Kaya pag sinabing anak, ito yung manifestation mga kapatid mula sa mighty God, sa Diyos mga kapatid. Kaya nga, ang Isaiah, si Prophet Isaiah nag-prophesy mga kapatid, sabi nga, tatawagin natin siyang Emmanuel. Yes. Dahil that God is with us. Isaiah 7:14, mga kapatid. So, ipinapaliwanag ni Isaiah, mga kapatid, na ang Messiah ay mula sa, branch ni Jesse, mga kapatid, the father of David. At ang ugat, mga kapatid ko ni Jesse, buksan natin, mga kapatid, sa Isaiah chapter 11, verse 1. 11:1. Sabi dito, at may lalabas na usbong sa puno ni Isay, at isang sanga mula sa kanyang mga ugat ay magbubunga. At ang Espiritu ng Panginoon ay isa sa kanya, ang diwa ng karunungan at ang kaunawaan, ang diwa ng payo at ng katibayan, ang diwa ng kaalaman at ang takot sa Panginoon. So, yung uusbong ngayon, mga kapatid, mula kay Jesse. Yung si Jesse, yun yung father ni David. Yun yung ama ni David, mga kapatid. At ito yung ugat, mga kapatid.
So according to the flesh, he was descendant or branch of Jesse and David. So nanggaling siya, mga kapatid. Pag pinag-usapan yung laman, pag pinag-usapan yung laman, mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo nanggaling sa ugat ni Jesse at ni David, mga kapatid. But according to his spirit, he was their creator. Pagka pinag-usapan yung pagiging tao, galing talaga siya sa lahi ni Jesse. Galing siya sa lahi ni David, mga kapatid. Pero pag pinag-usapan yung Espiritu, mga kapatid ko, ang Espiritu, he was the creator and the source of life, mga kapatid. So, dito, mapapatunayan natin, mga kapatid, na si Jesus, totoong Diyos, totoong tao. Yes. Nanggaling siya sa lahi ni David, eh. Amen. Diba? Sa Book of Matthew, sa chapter 1, diba, mga kapatid, malinaw, yung ano nila, mga kapatid, Mga yung descendants nila. Lahi. Lahi. Sa chapter 1 ng Matthew, galing siya sa lahi ni David, sa laman. Amen. Pero pagka pinag-usapan yung pagka-Diyos, mga kapatid, siya yung creator nila. Yes. Kaya nga, dito, hindi pwede, mga kapatid, na hindi siya magiging totoong tao, hindi rin siya magiging totoong Diyos. Totoong Diyos siya, totoong tao. Jesus is fully God and fully man. Amen. Okay, mga kapatid. Kasi malinaw yung sinabi ng buko by Isaiah, di ba, mga kapatid? And his name, Jesus, mga kapatid ko. The Holy Ghost is the Counselor, the Mighty God is the Father, mga kapatid. So, galing siya ngayon, mga kapatid. Ito yung Diyos, mga kapatid ko, na nagkatawang tao, mga kapatid. Malinaw. Isa pa. Isaiah chapter 35, verse 4 to 6 shows that Jesus is God. Isaiah 35. 46. 4. Inyong sabihin sa kanila na matatakuting puso. Kayo'y mga pakatapang, huwag kayong mga takot na rito. Ang inyong Diyos ay paririto may panghiganti. May kagantihan ng Diyos, siya'y paririto at ililigtas kayo. Kung magdagayoy, matidilag ang mga mata ng bulag at ang mga pakinig ng bingi ay mabubuksan. Kung magdagayoy, lulukso ang pilay na pahapusa at ang dila ng pipi ay aawit sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig at magkakahilog sa ilang. 6 na yan? Opo. Hanggang 6 lang. O lumipat ka sa Luke chapter 7 verse 22. Kung sino yung tinutukoy ni Isaiah, mga kapatid, na magbubukas ng paningin, ang bingi makakarinig daw. 32. 7:22. 7:22. At sumagot siya at sa kanila ay sinabi, magsiparoon kayo at sabihin ninyo kay Juan ang mga bagay na inyong nakakita at nangarinig. Ang mga bulag ay nangakakita, ang mga pilay ay nangisulatan, ang mga itungin ay nangalilinis at ang mga bingi ay nangakarinig. Diba? Ang mga patay ay ibinangon, ang mga duka ay pinangangaral ang mabuting balita. Diba? Malinaw. So, yung prophecy ni Isaiah, mga kapatid, 1,000 taon bang dumaan yun eh. Yes. Tumutukoy, mga kapatid ko, ang prophecy nakatuon sa Panginoong Jesucristo. Yes. Kaya pagdating sa Amen. bagong tipan, mga kapatid, tumugma yung prophecy ni Isaiah sa sinabi, mga kapatid ko, ni Luke sa 7:22 Yes. na magbubukas siya ng paningin, makakapagpalakad ng pilay. Wala namang ibang gumawa doon kundi ang Panginoong Yesus. Yes. Kaya kailan nag-prophecy si Isaiah? 1,000 taon pa, mga kapatid. Matagal na yun bago dumating pa, mga kapatid. Yes. Isa pa ang prophecy ni Isaiah sa Isaiah chapter 40 verse 3. Sabi dito, ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Sige, lumipat ka sa Matthew chapter 3 verse 3. Basa. Matthew 3, verse 1 hanggang 3. O 3 lang po. Sapagkat ito yaong sinalita sa pamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tumirin ninyo ang kanyang mga landas. Di ba?
Malinaw. Amen. Sinabi sa lumang tipan, sinabi sa bagong tipan. Ibig sabihin, mga kapatid, ang tinutukoy dito, mga kapatid ko, na Diyos ang ating Panginoong Kristo. So, maraming mga talata, mga kapatid, na pinapatunay. Kay Isaiah yun, ha? Yes. Okay, kay Isaiah yun. Punta natin yung Micah, mga kapatid. Sa Micah chapter 5, verse 2. Tingnan natin, mga kapatid, ano ang sinasabi. Ayan. Kita mo na? Ako na lang. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isang magpupuno sa Israel na ang pinagbubuhatin ay mula ng una, mula Yes. ng walang hanggan. Yes. Yun yung mabigat eh. Yes. Mula nung una at mula nung walang From everlasting. Diba? Yes. Amen. From everlasting. Mula nang walang hanggan. O, sinabi rin yun, mga kapatid, sa bagong tipan. Sa Diba? Bethlehem pinanganak Malinaw, si mga Jesus. kapatid. Sinabi rin ng Panginoon sa bagong tipan. Matthew. Kita mo na ba sa bagong tipan? Matthew Eh? yata. Bethlehem. Ipinapakita, mga kapatid ko, na ang mga propesya ng lumang tipan ay Nangyayari. nangyayari sa bagong tipan na kasi kung iba talaga, mga kapatid, kung hindi Diyos ang Panginoon Kristo, dapat hindi sila mag-practice, mga kapatid. Yes. Ito lang sagot din sa bagong tipan. Yes. Ha? Kaya nga nagtataka nga ako na ang pagtingin ng mga ibang mga nag-aaral, ang dami namang mabasa, isang simpleng Diyos lang, o isang simpleng tao lang, ang Panginoong Kristo. Yes. Ha? Yes. Ano kung binabasa pa nila yung Bible? Hindi siguro. Bakit kaya ganun? Nagkasabi na Samantalang ang linaw eh. Hindi naman pwede i-pervert ito eh. Hindi pwede i-distort, mga Yes. kapatid, i-twist yung salita ng Diyos. Kasi hindi po pwedeng, sino ba ang tinutukoy dito? Ha? Bata, Bethlehem, Ephrata, out of this, biruin mo. Ha? Mula pa nung una hanggang sa walang hanggan, mga kapatid. Yes, Ha? amen. Malinaw. Yes. Malinaw yun na ipinapakita na ang practice ng lumang tipan. Kaya nga, para huwag talaga tayong mawala, kailangan talaga bumasa ka ng lumang tipan. Lumatipan. Amen. Kasi ang lumang tipan ang siyang sasagot, mga kapatid ko, ng mga question sa bagong tipan. Yes. Siyang magpapatunay. Kasi ang prophecy, mga kapatid, nakatuon sa Panginoong Kristo na siya ang Diyos Paano siya naging tao lamang? Yes. Amen. Amen. Kaya nga, ang doktrina natin, Jesus Christ is fully God and fully man. Yes. Hindi magiging dalawa ang Diyos. Yes. Ha? Isa lang talaga ang Diyos, mga kapatid. Okay? Ang pinag-usapan natin dito, mga kapatid ko, hindi pa yung dalawa ang Diyos, ha? Ang pinag-usapan natin that Jesus is God. God. Babaliin natin yung mga aral, mga kapatid, na nagtuturo na si Jesus prophet lang, na si Jesus maliit na Diyos lang, na si Jesus tao lamang. Ang dami kasi, mga kapatid, Ha? Marami hindi talaga lubos na naniniwala o sinasampalatayanan ng Panginoon Kristo. Dinadala ang pangalan ng Panginoon Kristo, Yes. pero hindi naman Naniniwala. sinasamba Yes. si Jesus Christ bilang totoong Diyos. Diyos. Yes. Amen. Halimbawa na lang, Jesus Christ of Latter-day Saints. Galing na sa One God yung iba, ng kapitbahay nila sa kasing dito, lumipat sa Latter-day Saints, dahil yun lang yung totoo. Paano naging totoo na si Jesus Christ hindi nga pinapaniwalaan bilang Diyos Yes. Prophet nga lang Yes. Paano magliligtas ang isang propeta? Paano magliligtas ang isang tao lamang? Yes. Paano Amen. magliligtas, kung hindi sa makapangyarihang Diyos? Amen. Kumbaga sa maliit na Diyos siya. Sabi ng Jehovah's Witness, maliit na Diyos lang siya. Sabi ng Bible sa Colossians 2, ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos nananahan sa Kanya O ano ba ngayon, pag pinag-usapan yung pagka-Diyos, the omnipotent God, di ba? Omniscient. Nananalo natin, the omniscient God, the Omnipresent. all-knowing God. Yes. Kaya nga siya, nakakapagbasa ng isipan ng tao kasi all-knowing God siya. Amen. Ha? Pagka may kinakausap siya, alam niya yung mga sinasabi. Bakit siya omnipotent, mga kapatid? Powerful. Powerful God. Bakit, mga kapatid ko? Bakit siya nakapagpapahinto ng bagyo? Bakit siya, mga kapatid ko, nagpapadala ng maraming isla sa lambat ni Peter? Kasi nga, powerful God siya. Yes. Amen.
Diba? Bakit siya lumalakan?